Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Napakabilis po talaga ng araw. June 1 na ngayon. Parang kahapon lang nung nagse-celebrate tayo ng New Year 2024. Ngayon ay magkakalahating taon na kagad. Napakadami na pong nangyari sa ating kapaligiran. Napakadami na pong hinarap ng ating presidente. Mapatrabaho or doon sa mga oposisyon na gusto siyang ibagsak. Pero awa po ng Diyos, ang presidente natin hanggang ngayon ay si Bongbong Marcos pa rin. Kahit na anong sigaw ng mga kalaban ng oust Marcos or Marcos alis dyan or Marcos resign, nandyan pa rin po ang ating presidente. Dahil napakahirap pong isipin na magtatagumpay itong balak ng kabilang grupo na paalisin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto dahil kitang-kita naman po natin. Well, maliban po sa mga nagbubulag-bulagan na kahit nakikita na nila ang ginagawang pagtatrabaho ng ating presidente para sa kanila ay wala pa rin yun. So, huwag na natin silang intindihin dahil iilan porsyento lang naman po sila. Hindi naman po talaga maaalis na meron pong oposisyon. Hindi rin naman maganda kung walang oposisyon eh. Dahil kung walang oposisyon, baka lumaganap ng husto ang korupsyon sa ating gobyerno. At ang korupsyon na yan, kahit na sino pong presidente ang nakaupo, hindi pa po yan totally na-eradicate. Kaya yung mga nagsasabi na sa panahon ni President Bongbong Marcos, sobrang corrupt ng gobyernong ito. Of course, yun po ang sasabihin nila para i-discredit si President Bongbong Marcos. Samantalang kung titignan mo ang history ng mga ibang presidente, wala pong naupong presidente na walang naging korupsyon sa bansang ito. At doon sa mga sumisigaw na dapat nang bumaba si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, napakadami po ng humihiling na kung pwede lang i-extend si President Bongbong Marcos sa pagiging presidente. Yun ang ipinapanalangin nila. Although siyempre alam po natin hanggang 2028 lang po ang termino ni President Bongbong Marcos at kahit naman po dun sa tsa-tsa na ipinagpipilitan ng mga kalaban na kaya daw papalitan ang saligang batas para ma-extend ang termino ng presidente, that is not the case po. Economic provisions po ang talagang pakay kung bakit papalitan ang saligang batas. Pero ayon po sa isang survey, kung po pwede lang na maging presidente ulit si Bongbong Marcos, ito po ang kinalabasan ng survey. Sa 3,175 respondents as of May 15 to 25, 2024, 37% ang boto kay President Bongbong Marcos na magkaroon ng second term, if that is possible. Parang hindi naman po pwede dahil ayon po sa ating Constitution, hindi po pwedeng magdalawang term ang presidente. Si Sara Duterte kaya? Ayon po sa survey na to, ang nakuhang boto ni Sara Duterte ay 13%, followed by Raffy Tulfo with 11% at si Leni Robredo at 10%. So kung ang pagbabasihan po natin ay itong survey na to, kung po pwede nga lang tumakbo ulit si President Bongbong Marcos, tiyak po na siya ulit ang magiging presidente natin. Pero malay natin baka magmilagro. Pero sa ngayon, very remote po na magkaroon ng second term si President Bongbong Marcos. Importante, ginagawa po lahat ng ating presidente ang kanyang makakaya para matupad yung kanyang mga campaign promise na iangat ang Pilipinas. Ayan po promise. Iba po yung promise sa pangarap. Dahil hanggang ngayon, dun sa mga nagpupumilit na yung bigas na ipinangako, bakit daw hanggang ngayon wala pa? Ay nako, wag nyo na pong intindihin dahil kahit na paulit-ulitin yung sabihin na yan ay pinangarap, yan ay aspiration, ipagpipilitan pa rin nila na yan ay pangako. Wala naman silang maipakitang video na sinabi ng ating Presidente Bongbong Marcos na ipinapangako ko na kapag nanalo ako, magiging 20 pesos ang bigas. Samantalang nung panahon ni Digong, yung po documented. Gagawin niyang 15 pesos ang bigas na hindi naman natupad. Napakaganda nga sana kung magtuloy-tuloy si President Bongbong Marcos, pero sa ngayon, wishful thinking lang po yan. Pero ito ang magpapatunay that we have the numbers. Taliwas po ito sa sinasabi ng isang attorney nung sinabi niyang, remember the value of our numbers.
Akala niya, napakadami nila. Sa totoo lang po, gumising-gising tayo sa katotohanan na kung numbers at numbers din lang ang pag-uusapan, we have the numbers, hindi po kayo. Pero siyempre, pabayaan na natin kayo. Kasi kami, ang presidente namin si Bongbong Marcos. And the mere fact na si Bongbong Marcos ang nanalo, we have the numbers. Okay, pagpipilitan nyo na naman na mas mataas ang boto ni Sara Duterte, hindi naman sila parehong presidente tinakbo. Iba po ang itinakbo ni Sara Duterte at yan ay bilang Vice President. So dapat ang ikinukumpara nyo is President against President. Ikukumpara nyo yung boto ni President Bongbong Marcos, presidente siya. Iba naman yung Vice President. Pero gustong-gusto nyo, no, na ipakalat na mas mataas ang bilang ng boto ni Sara Duterte. Pero may explanation naman po kung bakit ganun Pero hindi ko na po sasabihin dahil hindi rin naman makikinig itong mga kalaban Dahil para sa kanila, kung ano ang nasa isip nila, yun na yun. Well, sa bagay ganun po talaga. Dahil tayo rin naman, kung ano ang nasa isip natin, para sa atin, yun na yun. Pero mas lamang tayo. Dahil alam natin ang katotohanan at hindi natin kailangan magpakalat ng fake news. Tulad ng sinabi nitong personalidad na to, na remember the value of our numbers. Kaya pala yung kanilang mga rally, hindi naman mapuno-puno yung venue. Na puro sila oust Marcos, Marcos resign. Tapos sasabihin ng mga supporters, dalhin na natin si EDSA yan. Ipakita natin ang puwersa natin. Nakailang rally na sila. Wala namang nangyayari. Patunay, yung recent video ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan sinabi niya na sana ay buo pa rin ang unity team. O ba't magkakaganon siya? Samantala yung mga past rallies nila pinagsisigawan niya at pinagre-resign si President Bongbong Marcos. Why the sudden change of heart? Dahil ba nalaman ninyo na paunti na lang kayo ng paunti? At isa pa, dahil dumating yung SAF dyan sa Davao City, 2 batalyon at biglang bumahag ang buntot nila at baka masilip lahat ng anomalya na nangyayari dyan sa Davao. Katunayan yung mga tinanggal na police officers dyan sa Davao. So ngayon pag nag-take over itong mga SAF, hindi nila kayang hawakan sa liig to. Hindi nila pwedeng mando-manduhan. Dahil siyempre, alam po natin na ang Davao ay kontrolado ng mga Duterte. So natural, pati ang mga kapulisan ay kanilang kontrolado. Dahil nasa batas naman yan ibinigay ang kontrol ng mga kapulisan sa mga mayor. Pero kapag nakikita naman ng gobyerno na parang may konti na yatang anomalyang nangyayari, dapat nang kumilos ng ating gobyerno at yun naman ang ginawa. Kaya po na-relieve itong 40 police officers at nagpadala ng 2 batalyon dyan sa Davao City. Na yan ang isa sa dahilan na sinasabi ng karamihan kung bakit biglang bumahag ang buntot ni Mayor Baste Duterte. Dahil ngayon, mas magiging malinaw na mahuhuli nila si Apollo Kibuloy. Dahil nung wala pa tong SAF na to at nakaupo yung mga police officers ng Davao, petik-petik lang sila. Pwede nilang patagalin at huwag hanapin si Kibuloy. Although sa tingin niyo, itong mga police sa Davao, hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. So ngayon, na nagkaroon ng ibang police force dyan sa Davao, mas magiging maliwanag na po na sooner or later, mahuhuli din si Kibuloy. At yung posibilidad na lumabas yung warrant of arrest para kay Digong at itong SAF ang tutulong para maaresto si former President Rodrigo Duterte na ang sinasabi ng marami ay nagtatago na daw. Kasi if you will notice, very visible po si Rodrigo Duterte sa mga panayam niya sa SMNI. At kung mapapansin niyo, parang hindi siya lumalabas ngayon sa portion na yan ng SMNI. At dahil tahimik ang kampo ni ex-president, nagkaroon po ng espekulasyon na baka nga nasa ibang bansa na si Duterte o kung andito man sa Pilipinas ay nagtatago na rin. Akala ba natin matapang si former President Rodrigo Duterte? Bakit hindi harapin itong ICC? At kung naniniwala siya na wala siyang kasalanan, patunayan niya, hindi ba marami siyang magagaling na abogado na nasa likod niya na handa siyang ipagtanggol? At para mapawi na rin ang agam-agam ng taong bayan. At malaman natin kung totoo bang may kinalaman si former President Duterte sa EJK na yan. Ito na yung tamang pagkakataon Ito yung hinihintay nila para patunayan kung sila ay may kasalanan o wala. And yet, parang mas pinili pa nila magtago. Tulad itong si Apollo Kibuloy.
na pinangangalandakan niya na siya ang appointed Son of God. Ang pagkakaalam natin, never naduwag si Hesukristo. So, kabaligtaran pala ng pagiging Son of God nitong si Apollo Kibuloy. Kung talagang siya ang anak ng Diyos, wala siyang dapat ikatakot dahil siya ay ipagtatanggol ng Ama na nasa langit. Pero mas ginusto niya ang magtago. Mas gusto niyang paglaruan ang ating gobyerno, ang ating batas. Parang gusto niyang ipakita sa taong bayan na nakita nyo, kayang-kaya ko kayong paglaruan dahil ako ang anak ng Diyos. Dapat mong harapin yan at patunayan mo na wala kang kasalanan. Dahil habang nagtatago kayo, mas lalo pong tumitindi ang duda ng taong bayan na kayo ay guilty. So habang hindi pa lumilitaw ulit si Rodrigo Duterte, lalo lang pong nagdududa ang taong bayan na siya ay umalis na at nagtago na. E paano nga ba yan? Si Mayor Baste ay parang humihingi ng ceasefire. Tigilan na sana daw ang conflict na to dahil ayaw daw nila ng conflict o gulo. Samantalang kanino po ba nag-umpisa yung gulo na yan? Hindi ba ang gusto nyo ay mapatalsik si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? So ang ibig bang sabihin ng panawagan ni Baste Duterte, titigilan na nila yung mga rally? Hindi na sila sisigaw ng Marcos resign? Titigilan na nila yung pagtawag kay President Bongbong Marcos ng bangag? Maghintay-hintay lang po tayo ng ilang araw at baka magbago na naman ang isip ni Baste Duterte. Pero patuloy pa rin po ang paglabas ng mga kasinungalingan at ng mga maling impormasyon ng mga kalaban ng ating presidente. Meron po akong napanood kay Sir Ivan nung ang kanyang topic ay Governor Manotoc, pinaparesign si PBBM. Aba, parang ngayon ko lang narinig ito. Doon po sa mga hindi nakakakilala kay Governor Manotoc, ito po yung anak ni Senator Amy Marcos. At ayon po kay Sir Ivan ng JIL Review TV, ay nananawagan daw itong si Governor Manotoc na mag-resign si President Bongbong Marcos. So hinaanap ko sa Google, meron ba mga ganong pananalita si Governor Manotoc? Wala po akong makita. Hanggang sa nakita ko itong post ng isang DDS vlogger na nagmula pala yung balitang yan dito kay General's Opinion. At ito ay 5 months ago nung na-publish. So kung 5 months ago yan, bakit hanggang ngayon na papasok na ang buwan ng Hunyo, presidente pa rin si Bongbong Marcos? At wala naman tayong naririnig na may panawagan itong anak ni Amy Marcos na magbitiw sa pagka-presidente si Bongbong Marcos. Aba, naniniwala ba kayo na itong kamag-anak ni President Bongbong Marcos, yung kanyang pamangkin, na anak ni Amy Marcos, hihilingin na bumaba na si Bongbong Marcos sa pwesto? So, pinanood ko po yung video ni General. At ang sabi niya, meron daw puting ahas na nagsabi sa kanya at yung puting ahas daw ay taga Ilocos mismo. So, credible daw yung kanyang source. At ang sabi daw ng mga anak ni Senator Amy sa kanya is to speak up. Parang ang sabi nila, Mama, you speak up na. Magsalita ka na for the sake of the country and for grandpa. At sabi pa daw nung anak, something bad will happen kapag hindi naagapan. Ano yung hindi naagapan? Na hindi naagapan ang ano? Na bumabagsak ang ating gobyerno sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos, kaya gustong pag-resignin ng mga anak ni Amy Marcos yung kanilang tsuhin? Alam natin na itong si Senator Amy ay kontrang-kontra sa kanyang kapatid. Pero hindi pa po natin hanggang ngayon naririnig si Amy Marcos na sinasabing, Bongbong, mag-resign ka na. Na para sa akin, kahit na kontra itong si Amy kay Bongbong Marcos, ay hindi niya sasabihin yan. Dahil kahit na ano mangyari, hindi po sisirain ni Amy Marcos ang pangalan Marcos. Dahil sa tagal ng hinintay nila para makabalik sila sa Malacanang, si Amy Marcos mismo ang sisira nun. So kung kontra man itong si Amy Marcos kay Bongbong Marcos, hanggang doon lang po yun. Although ang magsasuffer po talaga sa mga kaganapan na yan, ay si Amy Marcos mismo. Dahil ang dami na pong mga Marcos loyalist ang bumitaw ng suporta kay Amy Marcos. So kung ano man ang dahilan ni Amy Marcos kung bakit mas kumikiling siya sa mga Duterte, nasa kanya na po yan. Siya naman po ang magdadala.
Malalaman naman po natin sa susunod na eleksyon kung tatakbo si Amy Marcos bilang re-electionist. Manalo man siya, makikita natin kung ilan lang ang kanyang magiging boto. Dahil kahit na po sa mga comment section ko, overwhelming na po ang nagsasabing hindi na nila iboboto si Amy Marcos. Pero kung ito sinabi talaga ni Governor Manotoc, maniniwala ba kayo? Naghanap ako ng ibang article sa internet. Wala po akong mabasang article na nagsasabing pinagre-resign ni Governor Manotoc ang kanyang tsuhin na si President Bongbong Marcos. So ito bang balita ni General ay totoo or haka-haka or chismis lamang? Dahil alam na po natin na itong si General ay bilib na bilib dito kay Maharlika. At para kay General, 100% na totoo lahat ng sinasabi ni Maharlika. Kung ano yung binabalita ni Maharlika, pinaniniwalaan ni General. Kung totoo yan, bakit itong kasamahan yung vlogger na si Banat Bay, inaaway na si Maharlika? At tinatawag pang tanga ang mga nanonood kay Maharlika. So, hindi na naniniwala si Banat Bay sa mga ibinabalita ni Maharlika. Ganun ba yun? Hindi ba meron pang ipinakalat si Maharlika na balita na nagpadala daw ng hitman si Lisa Marcos sa Amerika para siya ay patahimikin? Bakit hanggang ngayon, buhay pa rin si Maharlika? At kung ano-ano na nga ang expose na nilalabas ni Mima Alicia, pero nandyan pa rin si Maharlika. So ito ba, paniniwalaan ba natin ito? Kayo ba naniniwala na pagre-resignin ni Governor Manotoc si President Bongbong Marcos? Yan po ang nagpapatunay na talagang laganap ang fake news. Na ito mga nagpapakalat ng balita kahit na hindi credible yung kanilang mga sources, basta makapagpakalat lang ng maling informasyon. Kasi alam nila, meron at merong maniniwala sa kanilang mga binabalita. Napakadali pong gumawa ng kwento. Kahit na ako, kung gusto ko lang na dumami ang aking subscribers at viewers, gagawa ako ng kwento. Dahil madali naman po yang i-deny pag nagkabukuhan na. But I choose to speak the truth. Well, yung truth na alam ko. Kasi alam ko rin naman na ang katotohanan sa akin ay pwede maging kasinungalingan sa inyo. Depende na lang po yan sa nakikinig. So kayo, naniniwala ba kayo na sasabihin ito ni Governor Manotoc? Comment lang po down below. At magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.